ako sa inyo! Paraanin nyo kami! Ikinalulungkot ko, Hepe. Ikaw mismo, alam mong bawal ang gagawin nyo. Pero Father, sumusunod lamang ako sa utos. Kahit alam mong mali at labag sa batas ang gagawin nyo, Hepe ka pa naman ng pulis. May bata yan! Si Congressman Cortez para ipagawa niya to! Huwag mong kalilibutan, Hepe. May patayan din kami para magbarikada dito. Kung hindi kayo alis yan, ay mapipilitan kaming gumamit ng dahas! Gawin mo ang inakala mong tama, Hepe. Pero hindi kami alis dito. At ito ang tandaan mo. Kailanman ay hindi mangingibabaw ang kasamaan laban sa kabutihan. Pambahin nyo! Kapit Vincent! Father, imbis na kayo pumigil sa gulo, kayo pa ang namumuno sa kaguluhang ito. Mayor, hindi ugali ng pari ang mamuno sa gulo. At kahit kailan, hindi ko ginamit ang aking mga kamay sa pananakit. Dumidepensa lang ako. Ako lang nakikiusap, Father. Payapain niyo ang mga taong ito. Pararatingin ko kay Congressman ang mga problemang ito nang mabigyan ng solusyon ang mga tao dito. Oo! Kung hindi pa namin alam, mga tuta rin kayo ni Congressman! Mayor, Sekretaryo, Hepe, iparating nyo kay Congressman Cortez na kahit anong mangyari, ay hindi nyo mapapali sa mga tao nakatira dito. Huwag kang magkalala, Father. Makakarating to kay Congressman. Sige! Atras! O sige, atras! Atras! Mga kapatid, tulad ng sinabi ng Diyos at sinasabi ko sa inyo, huwag kayong padadala sa mga bulaang propeta. Dahil pawang mga sugod ng demonyo, mga yan. Ito ang mga taong nakangiti kapag kaharap mo. Pero sa loob ng kanilang utak ay ang kanilang maitim na balak. Kahalintulad sila sa mga politiko na sa araw ng pangangampanya, parang hari sa kabaitan at maamong tupa.
Pero sa sandaling sila'y mahalal na at sila'y nasa pwesto na, wala silang iniisip kundi ang sarili nilang kapakanan. Nakalimutan na ang pangako sa bayan. Pumapasok lamang sila sa simbahan para ipakita sa mga tao na sila ay malapit sa Diyos. Karamihan sa batas ng ganitong klaseng politiko ay ang salitang nakawan ang mayayaman, lokohin ang mahihirap. Itong mga ganitong klaseng tao na para bang may sakit na ketong na nakakahawa ay dapat layuan. Mami, bakit tayo tinitingnan ng mga tao? Huwag kang maingay. Kaya kayo na naghahangad na yumaman, kahit sa masamang paraan, binabalaan kayo ng Diyos. Amen. Amen. Balik. Amen. Amen. Balik. Amen. Amen. Sige po, Father. Sana po makarating kayo. Asahan ninyo, darating ako. Salamat po. Father, si Congressman Corteson nandyan. Maiwan ko muna kayo. Sige po, Sige po, Sige, Father. ho. O, Congressman, Hepe, maupo kayo. Hindi ko gustong ginawa mo sa akin kanina. Ginawa ko lang ang nararapat. Anong nararapat? Nararapat ba yung ipahiya mo ko sa harap ng mga tao? Paano naman kita pinahiya? Karapatan ko ang tumanggap ng komunyon. At tungkulin mo bilang pare ang pagkalooban ako. Si Kristo man ay pinahiya niya si Judas na isa sa kanyang mga apostoles sa banal na hapunan. Karapatan ko bilang pare ang hindi ka pagbigyan. Dahil labag sa batas ng simbahan, ang bigyan ng komunyon ang sino man na hindi man lang nangungumpisal. At natitya ko, Congressman, mangumpisal ka man, hindi mo ikukumpisal ang mga kasalanan mo sa mga taga-Santo Cristo. Hindi yan ang sadya ko, Father. Gusto kong ipalam sa inyo na labag sa batas ang ginagawa niyong pagtulong sa mga tiga Santo Cristo. Ang labanan ng pamahalaan. Hindi kami lumalabag sa alinmang batas, Congressman. Gusto lang namin iparating sa kinaukulan na legal ang aming pagtanggi sa kagustuhan mo. Legal ba masasabi niyong hadlangan ang pag-unlad ng bayan? Hindi namin hinahadlangan ang kaunlaran ng Santo Cristo, kundi ang maling pamamaraan. Akong kinatawan ng pamahalaan na sinasabi mo, Father. Karapatan ng gobyerno na alisin lahat ng hadlang sa ikauunlad ng bayan. Pero pag-aari ng simbahan ang lupang gusto mong bawi. Bilang mambabatas, alam mong naghihiwalay ang batas ng simbahan at ng pamahalaan. Ang hirap sa inyo mga pare. Pati pagpapatakbo ng gobyerno, pinakikialaman ninyo. Baka nakakalimutan mo, Father, na ang lupang sinasabi mong pag-aari ng simbahan ay dating pag-aari namin mga Cortes. Binabawi ko lang ang dating amin. Dokumentado ang ginawang pagbibigay donasyon ng iyong yumaong ama sa lupang tinutukoy mo.